So, good morning mga kasari ko. Ayan, ang oras ngayon ay 4:26 AM na. Syempre, bantay tayo at dahil maulan, magsasara na din ako. Dapat kanina pa actually, kaya lang nag-edit pa ako ng isang vlog ko. Kaya ngayon ay content ulit. Yan. Na-inspired kasi ako sa mga nanonood, sa mga napanood ko na mga vlogger dito sa YouTube na alam mo yung hinihikayat nila yung mga baguhan, yung mga katulad ko kasi parang susuko na talaga ako Parang ayaw. Alam niyo yung huminto na ako ng ilang linggo na kaka-post ng vlog dito sa YouTube kasi feeling ko parang walang mangyayari ganun. Ayan. So na-inspire ulit akong gumawa ng vlog. At syempre, katulad niyo mga kasari, busy din tayo, 'di ba? So yan. Ngayon, ang aking topic ay about sa pagtaas ng ating bagong presyo ng Red Horse mga kasari ko. Ayan, sino bang hindi pa tumataas dyan? Pero dito kasi sa amin Metro Manila, ngayon ay tumaas ang update ay... So, ang update mga kasari ko ay magkano na ba ang Red Horse sa inyo? Magkano ba ang tinaas ng Red Horse sa inyo? Kasi dito sa amin, parang hindi iniinda ng mga customer ko yung pagtaas ng presyo dahil sabi ko nga dun sa post ko sa page ko, basta alak yan, walang taas-taas, di ba? Ngayon, sa mga nagtatanong o sa mga hindi pa nakakaalam, siguro sa ibang lugar, hindi ko lang alam kung sa ibang lugar tumaas na. Pero dito sa amin, dating 575 ang Red Horse na malaki, ngayon, ang itinaas niya ay nasa 51 pesos, umabot na siya ng, magkano na ba? 626 na mga kasari ko ang isang kahon. So, ang laki ng itinaas talaga sa group nga ng sari-sari store. Ang dami ko nababasa na grabe laki ng tinaas. Syempre, hindi naman magtataas yan kung hindi dahil naman sa tax, 'di ba? So, yan mga kasari ko. Magkano ng bentahan ngayon ng Red Horse na malaki? Ang bentahan ngayon ay 120, pero sa iba sabi dito ng mga customer ko ay 130 na daw ang bentahan. Pero dito sa akin, ang benta ko lang ay 115 para madaling maubos mga kasari ko. Ayoko kasi na tawag dito yung matagal maubos. Parang ang tagal naka-stock, natutulog yung puhunan. So, ayan, binabaan natin ng 5 piso para madaling maubos mga kasari ko. Hindi pa rin naman lugi, kahit paano meron pa rin naman. So, yan. Next, ang Red Horse na maliit na dating 563 ay ngayon 614 na. Same lang siya ng Red Horse na malaki. 51 ang itinaas. Yan. So, ang isa pa, kasi dito ang binibenta ko lang dito, Red Horse malaki, maliit, San Mig Light, tsaka San Mig Apple. Yun lang. Wala nang iba. Wala akong Pale Pilsen dahil wala nga po akong ref at cooler lang din yung gamit ko. Kaya naman, yun lang, 4 na klase lang ng alak yung aking binibenta. Pagdating doon sa mga malalamig ha. Ayan mga kasari ko. Sa San Mig Light naman, dating 945 ngayon ay 1,005 na. Magkano ang itinaas niya mga kasari ko? Nasa 60 pesos. So, magkano na ang bentahan na dating 38 lang ang bentahan ngayon 40 dating 45 lang ang bentahan ngayon ay 48 na. Pag walang bote yon. Siyempre, pag may bote, add 2 pesos tayo sa bote. Kung magkano lang yung deposit ng ahente, yun lang din po yung deposit ko dito sa tindahan. Hindi po ako nagtataas ng deposit mga kasari. Sa San Mig Apple naman ay 773 ang old price nga. Ngayon, ang new price niya ay 832 na. So, 59 pesos din ang tinaas. Dating 38 ang bentahan. Ngayon ay 41 na mga kasari ko. So, yan. Sa mga mga customer ko na sinasabi ko na, ay kuya, ganito na yung presyo ng ng Red Horse. Sa kanila parang wala lang, sabi niya. Wala tayong magawa, ganyan talaga sabi niya, ganyan. O di ba parang hindi nila iniinda. Kaya nga sabi ko, basta alak, basta manginginom, walang taas-taas yan. Di ba mga kasari? Ayan. Tapos yung isang customer ko pa, sabi niya, sabi ko, kuya, 115 na yung benta ko ng Red Horse ha. Kasi dating 106 lang po yung bentahan ko dito ng Red Horse. Ngayon, tinaas ko ng 115. So, malaki-laking bagay din yun para sa kanila. Pero yung customer ko sabi, okay lang yun. Iinumin naman namin yan eh. Kaya yan mga kasari ko, wala tayong magawa pagdating sa pagtaas ng presyo ng alak. Syempre, kada natin sa ibang item naman natin,
'Di ba dapat double check din lagi ng resibo kasi may mga item na tumataas yung presyo, mayroon namang hindi, stick lang doon sa dating presyo. Kaya lang ngayon nung last na grocery ko may mga item din na tumaas, yan. Ang tagal ko kasi hindi nakapag-grocery, siguro mga 2 weeks ako hindi na-grocery. Ayan mga kasari. And then ano pa ba yung aking topic Then yun mga kasari ko, before naman nagtaas yung Red Horse, dapat medyo marami-rami ako ma-stock, siguro mga sa 40 kahon. Kaya lang hindi ganun kadami yung na-stock ko. Nakapagdagdag lang ako ng 20 case ng Red Horse dahil nga wala kami mapaglagyan, masikip yung pwesto namin. As you can see, yung mga dati kong vlog, yung dito lang sa may pintuan namin. Yan lang po yung aming space mga kasari ko, kaya hindi kami makapag-stock ng marami. Tapos yung space namin dito sa loob, sobrang liit lang din. At hindi rin talaga kami makapagdagdag ng madami dahil nga pwede pa naman sana yung doon sa may daanan, yung sa may bandang likod, kaya lang kasi nandito yung may-ari ng inuupahan namin, so pag nilagyan namin ng stock yun, wala silang dadaanan, kaya hindi rin kami nakapag-stock ng madami. So okay na din yun, 20 kahon, kahit pa paano malaki-laki na rin yung tubo doon na makukuha natin dahil old price pa nga natin siya nakuha na 575 at 563. Ayan lang mga kasari ko. So, sa mga baguhan dyan na nagsasari-sari store, ayan, dapat lagi po kayong updated sa mga price ng mga liquor ninyo, mga alak ninyo, ganyan. 'Di ba? Dapat lagi tayong yung sa akin nga kasi, kung hindi pa ako nagtanong sa ahente kung magkano na yung tinaas, kung magkano na update, hindi pa ako makakapagtaas. Mabuti na lang at nag-text ako. Ayun, nakapag-reply sa akin ng August 31. Nakapag-reply sa akin. Kaya, pagka 31 ng gabi, nag-price increase na agad ako sa aking alak. Ayan, mga kasari ko. So, sa mga hindi pa nakapag-price increase dyan, or hindi pa tumataas yung alak dyan, mag-stock na kayo kasi sayang yung pagkakataon na kumita kayo ng malaki. Minsan lang naman mangyari yon, 'di ba? Kaya go nyo na.